Magandang gabi, Rosalie. Gaano ba karami itong tinatawag nilang acknowledgement receipts na sinusuri ng mga kongresista kaugnay nitong paggamit ng confidential funds ng OVP at ng DepEd? June, nasa 4,500 na mga resibo o tinatawag ding documentary evidence of payment yung isinumite ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa Commission on Audit o COA kaugnay ng paggastos ng ilang daang milyong pisong halaga ng confidential funds ng dalawang ahensya. Ito yung mga sinisilip ng mga kongresista na miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng paggastos sa kontrobersyal na pondo. Bukod sa pangalang Mary Grace Piatos na pinaghihinalaan ng mga kongresista na fictitious o gawa-gawa lamang na signatory sa resibo kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP noong December 2022, may napuna pang questionable umanong resibo ang isa sa mga miyembro ng House panel. Para kay Representative Sia Alonto Adjong, House Assistant Majority Leader, hindi katanggap-tanggap na magkapareho ang pangalan sa magkaibang resibo para sa confidential funds ng OVP at ng DepEd. Parehong Kokoy Villamin ang pangalan ng tumanggap ng confidential funds, pero magkaiba ang pirma. Is it just a coincidence that the same two offices heading by the same person submitting to you the same acknowledgement receipts can encounter two persons? How unlikely would that be? Two persons with the same name, bearing the same spelling, same last name, with the same first name. Posible po po yan? Medyo likely less possible. Yeah, I think it's highly unlikely, Mr. Chair, na yun po yung mangyayari, no? Kung titingnan niyo po ba yan, Ms. Camora, yung sulat po ba dyan pagkapareho? Hindi po. I think it's very obvious, Mr. Chair, that the signatures, Mr. Chair, on the one on the acknowledgement receipt submitted by the Office of the Vice President is quite different from the acknowledgement received by the Department of Education, no? Parehang pangalan pero mukhang magkaiba ang tinta. With this kind of itong pag-aabuso sa ganitong proseso ng pag-audit na ibibigay lang po nila is acknowledgement receipts, it gives us so many, it provides us so many, and it opens up so many floodgates of questions, which I believe yun yung pinaka-importante po na masagot. Dahil these are public funds utilized, and these are funds na readily available for their request. Tapos ganito yung nakikita nating mga reports nila at saka yung pag-acknowledge ng kanilang pag-utilize ng kanilang pondo. Nasilip din ang disbursement o paglalabas ng confidential funds ng Special Disbursing Officer o SDO ng Department of Education na si Edward Fajarda noong taong 2023. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, nakapagtataka na sa loob ng isang araw, magkakaiba ang lokasyon ng disbursements. Tinanong din ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang COA sa magiging aksyon nito sa questionableng paglalabas ng pondo. That had the most disbursements, which is March 15, 2023, SDO Fajardo supposedly made 26 disbursements in the following locations: Davao del Sur, Surigao del Sur, Oriental Mindoro, Laguna, Zamboanga del Sur, Cebu, Ifugao, Antique, Batanes, Pampanga, Legazpi, Lanao del Norte, Batangas, Tarlac, Metro Manila, Samar, Davao de Oro, Agusan del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Laguna, Cavite, Surigao del Norte. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. In 8 places, lumipad. Kung siya lang talaga yung nagdi-disburse. So talagang, parang pinapatawa tayo, no? Pinapatawa ang taong bayan ng Office of the Vice President na nagagawa ito. No? So ano ngayon ang gagawin ng COA? Are you still going to accept those acknowledgement receipt or those na mga disbursement na tingin natin ay panloloko lang? We are thankful to the body for
pointing this out to us, since for us naman po as auditors, we presume this as yung regular ano po. But since these things have been pointed out, I think we will be basing our reviews na based on what we have discussed here in this hearing. And as to the cases po ng sa OVP and DepEd, yung sa 2023 especially po, AOM pa lang po yung status nung audit actions namin, and under review pa rin po yung mga compliance nila. So we will take po in consideration lahat po ng napag-usapan natin and be more circumspect in our review. Although mahirap since yun nga po marami pong transactions. Kahit na common sense, attorney, Camora, i-apply nyo dyan, Yes no? po. Talagang imposible na talagang ito maaring ibinulsa, di ba? O maaring kung saan na napunta. Kaya imposible yung nangyari na sa isang araw pumunta ka sa iba't ibang probinsya para mag-disburse. Yes, Mr. No? Imposible Yes, Mr. Chair. 'yon. At gamitin naman natin yung yung kahit na konsensya or kahit na common sense. Samantala, pinuna naman ng mga kongresista ang patuloy na hindi pagdalo ng 4 na OVP officials na nakakaalam umano ng disbursement at liquidation ng confidential funds ng OVP at DepEd. Ito ay sa kabila ng ipinataw na contempt at arrest order laban sa mga ito. Partikular na sina Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP Confidential Funds, Edward Fajarda, Special Disbursing Officer ng Department of Education Confidential Funds. Gayon din si Attorney Sunshine Fajarda na dating Assistant Secretary sa DepEd at itinuturong nag-aabot umano ng envelopes na may lamang cash sa ilang opisyal ng kagawaran noong 2023 mula sa tanggapan ni VP Duterte. At maging si Attorney Lemuel Ortonio, Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff sa OVP na 2 beses pinatawa ng contempt dahil umano sa kawalang galang sa komite. Kwenestyon ng mga kongresista ang Travel Authority na ipinagkaloob sa mga ito ng walang nakalagay na detalye kung saan biyabiyahe at kahit na ipinapatawag sa pagdinig ng House panel. Regular ba o irregular yung travel authority na yan? In your own experience and based on the practices, supposedly the practices in your office, is it regular or irregular? Without dates, without the specific place? Mr. Chair, it's not common, Mr. Chair. This is the first time. Parang lumalabas, sadyang iniiwasan nyo na dumalo yung mga opisyalis ninyo dito sa aming pangdinig. Kasi talagang isasabay nyo pa eh. Kung kailan may hearing, sinasadya nyo na wala dito. At yung yung pumirma pa dun sa travel authority na yon is the same person who promised that he should be here. Mr. Chair, this is beyond disrespect to the committee. Mr. Chairman. I mean, at the very least, are you trying to hide the truth? Is it so difficult already for people to say the truth nowadays na you have to come up with all sorts of lies? Dumalo naman sa pagdinig ang ilang OVP officials kabilang na si Attorney Zuleika Lopez, Undersecretary at Chief of Staff ni VP Duterte. Gayunman, wala rin itong alam sa kinaroroonan ng mga kasamaang no-show sa hearing dahil kababalik lang umano niya sa Pilipinas mula sa Estados Unidos noong November 18. I was not able to see the travel authority of these individuals, Your Honor. But would you know where the activities are, supposedly? Where they were sent? Yes, the Office of the Vice President is actually turning 89 years old, Your Honor. I know. Just Yes. give me the place po. I just need the place. I'm sorry. We are holding several activities across all our 10 satellite offices, Your Honor. So we have in BARM, we Kaya have... nga, I just need where Fajarda and the spouses Fajarda were sent today. Oh, but Your Honor, I cannot answer that. Bunsod nito, nais pag-aralan ng House panel ang posibilidad na patawan ng administrative sanctions ang OVP officials na hindi gumaganap ng tungkuling makipagtulungan sa congressional inquiry.
June, itinatanggi naman ng Undersecretary at Chief of Staff ng OVP na si Attorney Lopez na meron itong kinalaman o meron itong nalalaman tungkol sa disbursement, utilization at liquidation ng confidential funds ng OVP. Pero duda ang mga kongresista dito dahil ang abogada ang nagpadala ng liham sa Commission on Audit o COA para payuhan ito na wag isumite ang audit report nito sa Kamara kaugnay ng paggastos ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Balik sa iyo, June. Oo nga, sa panonood ko kanina sa hearing, Rosalie, parang walang pupuntahan kasi nga wala yung mga target na person na dapat matanong, yung mga nagdi-disburse nung pondo. Eh, kahit sinasabi nga nila si Attorney Lopez, tama ba yun, Rosalie? Attorney Lopez, no? Yung Undersecretary. Eh, sinasabi niya wala siyang Yes, personal June. knowledge. So, anong kahihinatnan nung hearing na yan? Yun nga rin, June, tsaka nagtataka rin ng mga kongresista kasi sa mga OVP officials na nandito sa pagdinig kabilang na nga ang Undersecretary at Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez, maging siya na Chief of Staff at pangalawang pinakamataas na opisyal sa OVP, sunod kay VP Duterte. Hindi niya rin alam yung whereabouts ng 4 OVP officials na sinasabing nasa Caraga Region kaugnay ng pagdiriwang ng anibersaryo o 89th anniversary nitong OVP. So kahit isa sa kanila walang makapagturo kung nasaan itong 4 na OVP officials na ito kasi nga nais ng kapag-ugnayan ng Sergeant at Arms sa kinaroroonan nila dahil alam naman natin na itong 4 OVP officials na ito ay meron ng nakapatong na contempt order at saka arrest order sa mga ito. Yan nga, eh, kung may contempt order na nga yan, Rosalie, eh papaano yun? Kung baga, may enforce ba talaga yan ng mababang kapulungan o ng komite? Depende yan, June, kung matatagpuan nga siya o matatagpuan sila ng Sergeant at Arms ng House of Representatives sa pakikipagtulungan sa mga law enforcers. Maraming salamat, Rosalie Goss.